Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Kapag yata nakaschedule kang makonsumi, makukonsumi ka talaga kahit na ayaw mo. Bakit naman hindi niya masasabi ang gayong naririto at si Simon pa ang nakatakdang maghatid sa kanya? At take note, kasama niya ang dalawang babae nito sa kotse. Grabe, hindi niya kinaya ang tension. Imagine, dalawang girlfriends nito ang kasama niya sa kotse. Ipinikit na lamang niya ang mga mata para isiping siya ay nananaginip lamang. Na hindi totoo itong nakikita ng mga mata niya. Grabe talaga, sobrang hate niya ang situation. Unang inihatid nito ang dalawang babae. Muntik pang magsabunutan bago bumaba ang unang babaeng inihatid. Hindi talaga niya kinaya ang bagsik ni Simon sa mga babae. Karumal-dumal, kasuka-suka, kasuklam-suklam, karimari-marim. Puro maaanghang na adjective ang gusto niyang ibato kay Simon ng mga oras na iyon. Hanggang sa ihatid nito ang pangalawang babae. Abat nag-goodbye kiss pa ang hitad. At sa lips pa ha. Hindi na nahiyang magpakita sa kanya ng live na kissing scene. Nang makababa na ang babae ay nilingon siya ni Simon. Baka pwedeng dito ka na maupo sa tabi ko. Para hindi ako magmukhang driver mo. Ayoko. Dito na lang ako. Pagmamatigas niya. Please naman oh. Ang hirap makipag-usap. Nang nariyan ka at naririto ako. Huwag ka namang magbalak na kausapin ako at wala akong planong makipagkwentuhan sa iyo. Nagselos ka ba doon sa dalawang iyon? Hoy, wala akong pakialam sa iyo kahit napunuin mo pa ng babae pati compartment ng kotse mo. Hindi naman ako isa sa kanila no. Kaya nga iba ang tingin ko sa iyo kesa sa mga babaeng iyon eh. Lalo lang dumilim ang mukha niya sa sinabi ni Simon. Please naman, lumipat ka na rito. Ayoko sabi. Pagtataray niya. Sige, hindi ako aalis dito. Hindi ko pa-underin ang sasakyan. Ikaw rin. Baka naghihintay na yung kachat mo sa internet. Oo nga pala, si Brian. Tiningnan niya ng masama si Simon bago nagdadabog na lumabas ng kotse. Paano nga ang ginamit niyang pansara sa pinto ng kotse sa inis niya? Kung hindi niya sinipa ang kotse, baka si Simon ang masipa niya sa tindi ng inis at tensyong nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Ang mabangong amoy ng lalaki ang sumalubong sa kanya pag-upo sa tabi nito. Ang napagmasdan kaagad niya ay ang malapad nitong dibdib. Talagang pamatay sa kakisigan at pagkamacho ang hudyong ito kahit na nga nakakainis ito. Isang ngiti naman dyan. Kanina pa madilim ang mukha mo. Wika ni Simon. Hirap ang ibinaon niya rito mentras ng ngiti, sabay halo kip-kip. Pwede ba, huwag mo na lang akong kausapin at nang hindi na madagdagan itong inis na nararamdaman ko kanina pa. Prangkang sagot niya rito. Sa akin ka ba naiinis? Ewan. Itanong mo kay Batman. Saan ko naman hahanapin si Batman? Hay nako. Ipagtanong mo sa buwan. Sa halip na maasar ay pinagtawanan pa siya ni Simon. Bakit? Ano ang nakakatawa? Comedy kasi ang mga sinasabi mo. Utang na loob. Wala akong planong makipagkomedya sa iyo ha. Baka akala mo ay nakakatuwa ka. Sa totoo lang, ang sarap mong bugbugin. Bakit naman? Itanong mo kay Darna. Baka kapag nagtanong ako uli sa iyo ay ipagtanong mo naman kay Superman, kay Captain Barbell at iba pa. Hindi. Itanong mo sa sarili ko kung bakit kaya ako ganito. Pagkawikan niya noon ay isang uling napakatalim na irap ang tinamo ni Simon buhat sa kanya. Yung irap na tipong babulagta na ang matingnan. Ganoong kat hindi ang asar at inis na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. At medyo confusing din iyon sa kanya. Overreacting naman yata siya sa galit sa lalaking ito. Bakit nga ba? Gusto niyang malaman ang sagot pero wala siyang maisip na katuganan sa kanyang isip. Sobrang hirap ang tanong na iyon para niya masagot. Wala naman talagang ginawa ito na sukat ikagalit niya ng ganito. Why oh why? Baka naman, siya ang may depresya. Pero ano naman ang depresya niya? Ay nako, wala akong planong alamin ang ugat ng lahat. Basta galit ako sa kanya, period. Namayani ang katahimikan habang umaandar ang kotse ni Simon patungo sa bahay nila. At least, natigil ang paghihimutok niya. Pero, teka, bakit bigla itong natahimik? Baka ito pa ang galit sa kanya ngayon.
Aba, baka iniisip nito na may dapat itong ikasama ng loob sa kanya, ah. Nilinggan niya ito. Seryosong seryoso ang mukha nito. Nang hahaba at ngusong umirap siya, hanggang sa makarating na sila sa tapat ng kanilang bahay. Matanong nga kita, bakit bigla kang nanahimik? Hindi ba ito ang gusto mo? Wala akong sinasabing ganyan, ha? Hindi ba ang sabi mo ay wala kang planong makipag-usap sa akin? Kaya nanahimik na lang ako. Pambihira ka naman. Sa kotse mo ako nakasakay tapos hindi ka man lang nambabati. Napakamot ng ulo si Simon. Sa totoo lang, ang hirap mong intindihin, Jacqueline, malilito ang kausap mo. Ayaw mong kausapin kita. Nang hindi kita kausapin, nagagalit ka naman dahil hindi kita pinapansin. Saan ba talaga ako lalagay, ha? Ewan ko sa iyo. Nagdadabog na bumaba siya. Tumiretso siya sa gate ng bahay nila. Sandali. Naudlot ang paghakbang niya nang marinig ang sigaw ni Simon. Bakit? Nakapamewang na sita niya. Thank you. Alam mo, kahit na ganyan ka kahirap spellingin, itutuloy ko pa rin ang mga plano ko sa iyo. Planong ano? Saka mo na malalaman. Good night and sweet dreams. Malayo na ang kotse ni Simon bago siya pumasok ng bahay. Masyado kayatang ginagabi ng uwi JK. Sa lubong ng kanyang ina. Ma, sorry niyaya po kasi ako ni Nalis na manood ng game ng boyfriend niya tapos nagyaya pa silang kumain. Siya, matulog ka na. Baka magpuyat ka pa ay may klase ka pa bukas. Sige po ma, good night. Pagkabihis ng pantulog ay kaagad siyang nag-online. Pero nagtaka siya na naka-offline si Brian. Inaasahan niyang naghihintay na ito sa kanya. Pero hindi. Inabot na siya ng 1 oras kahihintay na mag-online ito pero nabigo siya. Nagpatay na siya ng computer at nahiga na 12:00 na noon ng gabi. Nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Hello, Janita, Brian. Napabalikwas siya ng bangon. Anong oras ka nakarating ng bahay? Mga 1 hour na. Nag-online ako pero naka-offline ka. Inantok na kasi ako kahihintay sa iyo kaya natulog na lang ako. Ano, naka-online ka na ngayon? Hindi. Gusto ko nang matulog uli. Naalala lang kita. Sige, matulog ka na uli. Bago ako matulog, hindi mo pa ba talaga maibibigay sa akin ang true name mo? Ayoko munang tawagin kang Janita sa phone. Napangiti siya. Grabe, lagi siyang na-excite kapag kausap niya itong si Brian despite na hindi pa sila nagkikita nito. Talaga bang seryoso kang malaman ang name ko? Oo naman. Sobrang honest ako sa pagsasabing gusto kong malaman ang true name mo. Sige na nga, my name is Jacqueline. My friends call me JK for short. This name. At last, matatahimik na ako. Hindi na kita pupuyatin at alam kong gabi na. Until tomorrow night JK. Good night. May ngiti sa labi na nakatulog siya ng araw na iyon. Kinabukasan ay napatna siya ng pagpasok niya ng gate ng kanilang university ay nakaabang si Simon sa gate at may daladalang malaking bouquet. Sino kaya sa mga babae nito ang inaabangan nito at balak bigyan ng bouquet? O wag naman sana ako at baka himatayan akong bigla sa tuwa, biro niya sa sarili. As usual, ibinaling niya ang tingin na paiwas para hindi makita ni Simon. Pero biglang humarang ito sa daraanan niya. Good morning JK. Bati nito habang nakangiti ng ubod ng tamis. Napatda siya. For you nga pala. Sabay abot nito ng bouquet. For me. Nagkakandabulol na paniniyak niya. Oo. Ako ba'y niloloko mo? Hindi. Bakit naman kita lolokohin? Talagang. Pinibigyan kita ng bulaklak at para sa iyong talaga ang bouquet na ito. Mahilo-hilo siya sa katotohanang iyon. Diba sabi niya kanina, huwag naman sanang siya ang bibigyan nito ng bouquet at hihimatayin siya. Mukhang magkakatotoo iyon. Pag-angat ng tingin niya sa mukha ni Simon at makita ang kakisigan nito ay bigla siyang nahilo. Buti na lang nasalo siya ng binata. Jacqueline, ano ang nangyayari sa iyo? Impakto ka. Kung nalalaman mo lang na ikaw ang panggulo sa buhay ko, tugon niya sa isip. Ay nalalayan siya ni Simon na makaupo sa pinakamalapit na bench. Nang medyo mahimasmasan ay saka pa lang niya napagtanto na nakasandal pala siya sa malapad na dibdib ng binata. Nakayapos siya sa bewang nito, habang nakayapos rin ito sa kanya. Ang nguso nito ay malapit na sa kanyang noo.
Aba, masagwa yata itong itsura namin. Iyong balikwas niya ay bigla niyang itinulak si Simon. Ano ka ba? Bakit mo sinasamantala ang pagkahilo ko? Hindi ko sinasamantala, JK. Actually ay worried na worried ako para sa iyo. Tinabig niya si Simon at nagpakaseryoso. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakikita niya na pinagtitinginan na siya ng iba pang mga estudyante na nagdaraan. Magkalinawan na nga tayo, Simon. Hindi ko nagugustuhan itong ginagawa mo. Dapat siguro ay prangkahan na kita. I'm sorry, pero kung ano man ang binabalak mo ay huwag mo nang ituloy. I have to be honest with you. Special sa akin si Brian. Naghihintay lang ako ng tamang panahon para sagutin ko siya. Kanyan ka na bang kadesperadong magkanobyo? Hindi mo nakikita at nakikilala ay pagtitiwalaan mo kesa sa akin na matagal mo nang kakilala. Yun na nga ang malaking pagkakaiba, kilala kita. Alam ko na kung anong klase kang lalaki. Polero ka, pabero, playboy. Nasaan naman ang ulirat ko kung paniniwalaan kita?